Morning guys. Mag quick breakfast ride lang tayo sa Tagaytay. Tapos i-review na rin natin siya with the CLC guy. Let's go. Yun o, LCD display guys. Ito yung bagong feature niya. Yung makakagamit ng scooter. Shoutout Ate Renz sa paggamit ng Vespa. Review natin ng Vespa ni Ate Renz. Let's go! Lagay na kayo dito guys. Guys, ito yung Angelo. Medyo nakayo. Medyo amoy sunog yung motor niya. At 11,000 kilometers. Medyo nangangamoy sunog. Is ngayon lang naman namin na experience. Test natin. Yun lang naman namin na experience to. Ano? Very nice ha. May rice rocket pa dito? Ha? Rice rocket? Please, rice rocket please. Agising lang namin. Talagang breakfast lang. Quick breakfast. Siyempre guys, nandito na tayo sa sa Tagaytay. At hindi mawawala ang outfit check. Beat to Ride. Shout out Beat to Ride PH. Sana sa mga susunod na videos, ibang jersey naman. Thank you. Sobrang ganda guys. Oh. Pwede siyang padded. Meron siyang sleeve na pwedeng insertan ng mga paddings. For safety na rin guys. Diba? Daming colors to. Check Beat to Ride PH. Balik tayo sa Vespa. Ano pa nga ba iniintay natin? Montage. Sobrang solid, ramdam mo talaga yung quality, yung premium feels ba.
So, pakita ko sa inyo guys yung mga ano niya, storage space. First, meron siyang ano dito. Alam ko bago 'to eh. Itong hook sa ano, sa harap. Tapos ito, yun oh. Siyempre may lalagyan tayo ng phone dyan. Tingnan natin kung kasya. Uy, kasya naman. Kasya naman guys. Yun lang, pinipress lang dyan. So of course, dito mukhang half face lang yata kasya dito, no? Half face lang, no? Yan. Yan natin ilalim. Wala. Tas ang pagkakaalam ko 7 liters ang fuel capacity niya. Nagre-range ng 35 to 40 kilometers per liter. Sobrang tipid na nun. Ganda ng kulay, no? Ano to, beige? Perfect na perfect yung power delivery. Anong price? 220? 218 for 218k. Masasabi ko bang worth it? Worth it na worth it. Sobrang ganda. Sobrang ano, suabe talaga. Ang smooth ng everything. Hindi siya yung katulad ng mga ano, ng mga ganito. Tsaka yung isa na so may ano eh, may discomfort na something eh. Talagang may power lang. Tsaka pogi, syempre. Pero kung pang everyday, to talaga. Pwede din sa Barilak ito eh. Maraming nagbabanking nito doon. Riding position 10 out of 10. Ganda pa nun to. Very clear. So na-try ko yung ano, yung Primavera 151s. And pero hindi ko na siya nasagad sa loob lang ng village. Sa loob ko na siya ng village na try. So hindi ko mako-compare, no? Kino-compare ko talaga siya sa mga sa mga big bike, kung gaano ka-uncomfy yung big bike. Sobrang comfy nito. Sa unang tingin, Primavera na Primavera pa rin. Mga timpladong curves, vintage proportions, at syempre yung signature steel body. Hindi tulad ng karamihan sa mga scooter ngayon na plastic fairings over frame. Ang Vespa, purong bakal. Kaya pag sinakyan mo, ramdam mo agad yung pagka-solid. Walang alog o rattle. Ang bagong Primavera ay merong 174.1cc I-Get air-cooled 3-valve engine na 4-stroke. Meron itong 14.75 horsepower at 8,250 RPM at 13.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa transmission naman, meron itong automatic CVT transmission. So, baka sabihin mo 14.75 HP lang, pero sa isang scooter na wala pa sa 135 kilograms, malaking pagbabago ito kumpara sa 125 or 150cc models. Mas ramdam mo yung instant throttle response off the line, mas mabilis at mas madaling makawala sa siksikan trapiko.
So tara guys, gear up tayo at mag-prepare para makauwi. May kataasan nga siya, no? 5'8 ako at tiptoe ako sa motor na ito. Since 790mm ang seat height nito, which is 31.1 in inches. Para sa aming mga sanay sa mga classic bikes, medyo mataas talaga tong Vespa. So, ang goals ko lang dito, for its price, no? For its price, drum pa yung likod, drum brake pa yung likod. Pero, everything is set naman. Maganda. Ayan, drum pa yung likod. Pero yung harap, disc ka. So ayun, proceed naman tayo sa pros and cons ko dito sa motor na ito. So syempre, unahin natin ang cons. Number 1 for me is yun nga, as I've mentioned, is for its price. Drum brake pa rin yung likod, which is ano naman sa price point na 200k. Sa tingin ko, in-expect ko na dual disc ano na siya, front and back, but yun nga. Pero as I've tried the stopping power naman, it seems like okay naman, but still iba pa rin ang disc, di ba? Next natin sa cons is yung premium na presyo niya kumpara sa karaniwan Japanese goods. Well, simula nung nagamit ko, naintindihan ko naman kung bakit ganun yung price difference. Siguro subukan nyo na lang din. Wala na akong maisip na cons, guys. Let's proceed naman sa mga pros. Unang-una is yung timeless Italian style na backed by solid steel body construction. Kung titingnan nyo naman, di ba? Sobrang pogi ng Vespa. Kahit anong model pa yan. Pero itong Primavera, sobrang iconic nung bilog na headlight. Which is, plus point sa akin. Sunod naman is yung pagka 180cc niya, no? Eto, katulad nito, binibigay niya talaga kung kailan kailangan mo. Yung power, andyan. Isang piga mo lang, overtake agad. To be honest, easy 100 nga tong Vespa. Sadyang break-in period pa lang, kaya hindi ko masyado sinasagad. Mukhang mag-aaway pa yata itong dalawa. Galit! Galit sila! Galit sila! Nag-aalit ito! Hindi pa tayo tapos sa pros, meron pa. Of course, yung comfort. Grabe yung comfort nito. Parang gusto ko na nga lang matulog habang nagdadrive. Syempre, joke lang. Hehe. Pero, yung comfort nito kumpara sa ibang motor, hindi ko ma-describe eh. Parang hindi ko alam, basta sulit sa bayan. I think yun lang naman yung mga pros ko. Commercial muna guys, pagas muna tayo. Baka naman talaga. Yung nagdadaanin ka naman.
Ano mo ako? Tapos siya, may power talk yung gas. 95 of ganda. Ito lang yung nakita kong Shell Select na may ukay-ukay. Ito lang ang talaga guys. Shell Select na may ukay-ukay. Diba? Pakpa pa. Diba? Iba ka talaga Shell. Kaya sponsoran mo na ako Shell. Ang sabi ko sa'yo, worth it yan. Sponsor yung Shell. Bigay na ako kahapon kuya. Nagbigay na ako kahapon ah. So ayun nga guys, balik tayo sa Vespa. Kung simpleng A to B transport lang ang habol mo, maraming mas murang commuter bikes dyan. Pero kung gusto mo ng iconic style, heavy duty, build quality, at yung ekstrang lakas para sa kalsada, ang Primavera 180 ang isa sa pinakaswak na option ngayon. Ano sa tingin nyo mga paps? Kukunin nyo ba to over a Sprint or GTS? Comment nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like and follow para sa mas marami pang motorcycle reviews. Ride safe palagi and see you guys on the next video.